So ngayon, gabi, ang pag-aaralan natin is the grace of God. Ano ba ibig sabihin ng grace? So sa 2 Corinthians 12:7-10, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, for when I am weak, then I am strong. Despite na maraming privilege, maraming pwede siyang ipagmalaki dahil sa dami ng nagagawa niya para sa Panginoon, meron pa ring tinik. Na sa ating buhay, binigyan siya ng tinik sa kanyang buhay to harass from Satan. To harass him, to keep me from becoming conceited. Ang ibig sabihin niyan, para hindi siya magyabang o hindi pagyabang o hindi maging conceited. So, sa dami ng kanyang nagawa para sa Panginoon, hindi ba dapat, hindi na siya binigyan ni Lord nun ng mga trials sa buhay, ng mga problema, sakit. Di ba? Dapat kung ako, Panginoon ako, wala na dapat ako niyan. Pero ano sinabi ng Panginoon? Pinabayaan niya na magkaroon tayo ng tinik sa buhay. Ibig sabihin, hindi porke tinanggap na natin ang Panginoon, free na tayo sa mga problema, free na tayo kahit sa anong sakit. Hindi. Kailangan natin, bigyan pa rin tayo ng Panginoon ng konting trials sa buhay. Dahil kung hindi, sa palagay nyo, kung ang isang tao walang problema, palagay nyo, lalapit pa ba siya sa Panginoon? Sa ating buhay, minsan, nakakalimot tayo sa Panginoon. Pag masagana. Pero pag nangailangan naman tayo, kanino una tayo tumatakbo? Sa Bombay ba? Sa ano ba? Di ba? Sa Diyos. Humihingi tayo ng tulong. So, dito, ginamit niya. Ginamit ni Paul ang kanyang thorn sa buhay para ipamahagi ang salita ng Panginoon. Ano ba ang weakness natin? Marami sa atin na akala natin mahiyain tayo lumapit sa tao kaya hindi ko ma-share. Hindi ko ma-share ang gospel ni Lord. Maraming kaugalian natin, marami ang kahinaan natin na nag-uudlot o nag-stop sa atin para makapaglingkod sa Panginoon. Alam mo ang difference ng Christianity sa ibang reliyon is grace. Ano ba ang grace? Sa Tagalog? Biyaya, grasya. Yun ang difference. Ang grace na binigay sa atin ng Panginoon is unmerited. Hindi natin deserve na pabor sa Panginoon. Baga binibigay niya to ng libre. Binibigay niya to sa atin as regalo. Diba kung regalo, ano ba, ikaw, bigyan kita ng regalo, anong gagawin mo? Tatanggapin. Diba? Yun ang binibigay sa atin ng Panginoon. Isang regalo. Na ang tanging dapat lang natin gawin is tanggapin. Yun ang difference natin. Noong 1995, matagal na yun, iba sa inyo, hindi pa buhay. So, 1995 nung ako kinasal. 1996, pinanganak yung una naming anak. Si Renzo Gabriel. Pinangalan ko. Nickname Reyes. Pinanganak siya na merong diferensya sa kanyang ulo. Hydrocephalus. Ito yung utak kasi natin, dalawa ang pasukan ng tubig. Isang inner, isang outer ng tubig. Ang kanya, puro inner. So, lumalaki ang kanyang ulo. Kaya nung pinanganak siya, pagpunta ko rin sa ospital at nakita ko, Dok, ano ko ba yan? Mukhang 1-year-old na yan eh. Malaki siya. 14 pounds nung pinanganak. So, halos palitin mo lang ng konti yan. Ganun nakalaki.
Sabi ko, Dok, ano ko ba yan? Tapos sabi ko, Dok, bakit parang malaki yung ulo? So, nung 1 day old siya, chinek, yun nga na may problema yung kanyang ulo. So, 3 days old, 3 days old siya, inoperahan yung kanyang ulo. Nilagyan siya ng tubo, palabas, para mag-drain. So, hindi na siya lumalaki. Yan na siya. Di ba? Naging gwapo. Mukhang anak ng Amerikano, hindi ko anak. Ito siya, yung lalaki, sa kanan. So, lumaki siya ng lumaki. Hanggang 18 months old. So, yung anak kong yan, nung bago siya pinanganak kasi, masyado ako naging proud. Masyado ako naging mayabang. Masyado akong makamundo, makasarili. Napakaganda kasi ng trabaho ko nung araw, bago ako kinasal. Tatrabaho ko sa airport. Kumikita ako ng 5,000 hanggang 10,000 isang araw. Diba? Sagana ako sa buhay. Kung tutuusin, masaya ako, sana. Pero hindi pala. Nakalimot ako sa Panginoon. 10 years old pa lang ako, nung nag-uumpisa pa lang ang church namin, CCF, isa ako sa mga kasama ng pastor namin, si Pastor Peter Tanchi. Nagbabahay-bahay kami. Noon pa lang, tinanggap ko na ang Panginoon. Pero, habang ako'y lumalaki, at nung nagkatrabaho na nga, nakalimot ako sa Kanya. Naging makasarili ako. Naging makamundo. Pinabayaan ko siya. Sabi ng Panginoon, ganun kinalimutan mo ako. Teka, Reggie, nandito ako. Sino ba nagbigay niyan lahat? Sino ba nagbigay sa'yo ng mga biyaya na yan? Di ba ako? Dapat, kilalanin mo ko. Matigas ang ulo ko. Wala. Good time dito, good time doon. Yun ang ginawa ko. Inom dito, inom doon. Babae doon, babae dito. Yan, kinonfess ko na sa asawa ko yun. So, hindi ko kinahiya yun. Yun ang weakness ko eh. Hindi ko kakahiya kung ano man ang ako noon. So, sanabi na sa akin ng Panginoon, gano'n kukunin ko lahat yan sa'yo. Kukunin ko sa'yo yan. July 1996, bigla ako nawalan ng trabaho. As in, walang rason. Sabi na lang ng boss ko, Reggie, huwag ka nang pumasok. Bakit? Basta lang. Ganun lang. Diyan lang nung nawala sa akin pera. Doon, na-down ako. Talaga super depressed ako. Bakit? Sabi ko, Lord, bakit? Ba't mo kinuha ito? Ang ganda-ganda ng buhay ko eh. Tapos, after 2 months, September 12, kinuha ng Panginoon ang aking anak. Sabi niya, yan, kukunin ko lahat yan. Dahil kala mo, dahil sa'yo, masagana buhay mo. Dahil sa'yo, maganda anak mo. Dahil sa'yo, napagaling mo anak mo. Lord, bakit mo kinuha ang anak ko? Lord, hindi ako magagalit sa'yo. Dahil ako ang may kasalanan. Sinabi ko sa kanya yun. Maniniwala kayo, pagkalibing ng anak ko, sinagot ng Panginoon. At ganun niya ako kamahal. After 1 week, nag-complain ng asawa ko na masama ang pakiramdam. Maniniwala kayo, 5 buwan buntis ang asawa ko. Ang galing ng Panginoon. At ayan na siya. Yan, yung nakadilaw ang aking pangalawang anak. January 31. So, 1998, pinalitan kagad doon. September, October, November, December, January. 5 months. May kapalit kagad ang Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ang gusto lang niya, tingnan mo na, super. Diba? Sexy, ganda. Ayan siya. Isa kong anghel na siya. Siya talaga naging inspirasyon ko noon at naging pasasalamat ko kay Lord dahil isa siyang miracle. Miracle talaga kasi pinalitan kaagad ng Panginoon kung ano yung kinuha niya sa akin. Pero ang nangyari noon, 1998, napunta ako sa mundo ng politika. Ako po isa sa mga naging campaign strategist ni President Estrada. So, napunta ako sa mundo ng politics hanggang 2006 na
kung sino-sinong presidente na ang aking pinatakbo at senador. Siyempre, kung isipin mo, ikaw ba nakadikit ka sa presidente? Siyempre, mayabang. Di ba? Mayabang na naman. Nakalimot na naman ako. Boom! Isa na ko na namang anak ang kinuha. Yan lang ang picture ng isa kong anak. Yung bunso. August 19, nung siya pinanganak, 2006. After lang ng 2004 election kay FPJ. Kasi nagyabang na naman ako eh. Nawala na naman ako sa kanya eh. Nung una, kinalabit ako. Ngayon siguro, binatukan na ako ng Panginoon. Talaga ba, Reging, lalayo ka sa akin? Pam, kinuha niya ulit ang anak ko. Isang buwan higit siya sa ospital. So imagine niyo, nasa incubator siya. 30,000 a day ang kailangan ko para mabuhay ang anak ko. Sa isang buwan, computing nyo. Walang natirang gamit. Lahat ng pinundar ko, nawala. Natira lang sa amin siguro, kung ano yung suot lang namin. Na pambahay. Dahil ultimo yung pang-alis naming damit na ibenta. Para lang matustusan ang gamot ng anak ko. Pero in the end, kinuha pa rin ng Panginoon. Kaya nga nung 7 years old, si Adriel, lumapit siya sa akin. Pa, bakit di na tayo nagsisimba? Pa, ba't di ka na nagbabasa ng Bible? Alam niyo ginawa ko, tumakbo ako sa kwarto ko at humagulhol. Umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, Lord, sorry. I'm really sorry. Masyado na akong naging mayabang, naging makasarili, naging wala. Nakalimot na talaga sa'yo. Lord, eto, I promise you, pagdating ko ng 40, yung iyon na ako. Next year, so, binigyan ko pa siya ng time, no? Sama ako talaga, no? Hindi yung aura mismo, no? Yeah. Sabi ko, Lord, pagdating ko na ng 40, yung iyon na ako. Eh, at pagdating nga ng 40 ko, siya na mismo gumawa ng paraan. Wala akong trabaho. Wala akong, as in, wala na naman akong trabaho. Depressed na naman ako. Depressed, nangangailangan, kanino tatawag? Kay Bombay? Kay Lord. Tawag ulit ako kay Lord. Lord, hello, sorry, andito na ako, 40 na ako, I'm all yours. Siya ang gumawa ng parahan, lahat. Inilapit niya ako sa isang grupo, actually, ng mga kababaihan, na naging daan para sa akin, matutunan ko pa ng mas malalim ang salita ng Panginoon, which is the deliverance ministry ng aming church, na super ang faith kasi sila yung mga nagpapalayas ng mga kung ano-ano masama sa atin. So, lumalim ng lumalim ang aking pananampalataya sa Kanya. At karunungan, dahil nag-aaral na ako ng salita ng Panginoon. At mula noon, ginamit na niya ako. Dahil sinurrender ko na ang buhay ko sa Kanya. Ginamit niya na ako sa paglingkod at sa mga pag-share ng gospel. Ginamit ni Lord yung weakness ko, yung turn, yung tinik sa buhay ko para mahikayat yung iba na makilala ang Panginoon. Di ba napakasakit? 2 anak, walang pera, walang gamit, walang makain. Ginamit lahat ng Panginoon yun. At ako, nagpapasalamat sa Panginoon. Magmula nun, medyo hindi niya na ako pinabayaan. Na-bless ako, buong pamilya ko. Kahit papano, gumaganda na ulit ang buhay namin. Pero hindi, at yun ang pinramis ko sa Kanya, hindi na kita kakalimutan. Kung hindi dahil sa Kanya, wala ako. Kung hindi dahil sa Kanya, walang-wala ako. Sinabi niya na, wala tayong pagbalik para hindi tayo maging conceited. Binigyan niya tayo ng turn. Na kahit ano pa yan, kahit anong trials pa sa buhay natin yan,
That even Paul, dyan sa verse 8, sinabi nga niya kanina, nagdasal siya for 3 days, di ba? For 3 days, natanggalin yung tinik sa kanyang buhay. Pero ano sinabi sa kanya ng Panginoon? No, my grace is sufficient for you. Grace is sufficient. Grace, tama, Paul, hindi. Grace ko lang. Tama na yun sa'yo. Ano ba ang grace? Di ba? So even yung mga nangyari sa akin, sa buhay ko, sinabi sa akin ng Panginoon, no, my grace is sufficient. Dapat, enough na yun. Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang biyaya. Dahil siya naman ang provide ng lahat eh. So anong ibig sabihin ng grace na yon? That God is enough for us. That na ang kailangan natin sa buhay natin ay Diyos. Hindi Bombay, hindi magulang natin, hindi kapitbahay natin, hindi kung sino yung nalalapitan natin in times of trouble, financial. Hindi sila. Diyos ang kailangan natin sa buhay natin. Sabihin na natin na, oo, tinanggap ko, pero nagbago ba ang ating buhay? Kayo ba nakitaan? O, tinanggap ko na ang Panginoon. Tayo ba ay nakitaan ng pagbabago sa ating buhay mula nung tinanggap natin ang Panginoon? Marami sa atin siguro nagsasabi na, oo, tinanggap ko na nga. Pero hindi pa pala. Yung totoong tinanggap at pinapasok ang Panginoon sa ating buhay. Hindi ko kayo tatanungin, huwag kayo sumagot. It's between you and God. Kilala mo sarili mo. At lalong kilala ka ng Panginoon. Kaya wala tayong pwedeng itago. Isipin nyo ngayon, brothers and sisters, tunay ba natin tinanggap ang Panginoon? Tunay ba natin tinanggap si Yesu Cristo? Pinapasok ba natin siya sa buhay natin? So kung siya, kala natin okay na, tinanggap ko, pero tao lang tayo, di ba? Nagiging makasalanan. Pero, kung ikaw, tunay na tumanggap sa Panginoon, kahit anong temptasyon yan, na alam mong ikakagalit niya, gagawin niyo pa ba? Yon ang tunay na tumanggap. So kung tayo ay tunay na talagang masasabing anak ng Panginoon, kayo lang ang makakasagot niyan. Tandaan nyo, isipin nyo na sa harap nyo ang Panginoon. Kausapin nyo siya. Sometimes, siguro, iba sa inyo, iniisip, Kuya Reggie, gusto ko sanang mag-volunteer dito sa church. Kaya lang nahihiya ako. Bakit? Lahat naman kami nahihiya. Ako nga nahihiya umarap dito sa inyo eh. But because of the power of God, because of the grace of love, God, and the love of God, nandito ako, nakatayo sa inyong harapan. Dahil gusto kong maglingkod sa Panginoon. Huwag nating hayaan anuman nahihiya ako. Dahil baka tingin nyo sa, hindi ako bagay doon, mukha silang mga mukha silang sosyal. Hindi. Huwag nating hayaan maging hadlang yun. Kahit anuman yan, anumang problema yan, tandaan nyo. Mahal kayo ng Panginoon. At lahat gusto niyang ibigay parang isang ama sa kanyang anak. So sinabi nga niya sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding, but in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Ang ibig sabihin po niyan, magtiwala kayo sa Panginoon ng buong puso, kilalanin siya. Tandaan nyo, He will direct your paths.
Siya mismo, gagawan ka ng daan papunta sa Kanya. Kung ano man yung mga tama na gawain para sa Panginoon, yun ang gagawin niya sa inyo. Na tulad ng ginawa niya sa buhay ko. Na dati akong ganito, dati akong siraulo, dati akong pasaway. Ngayon, tinuwid niya. Umasa sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. Ibibigay niya. Huwag niyong isipin na hindi niya binigay. Binigay na niya at ibibigay niya yung nararapat at karapat-dapat na para sa atin. So, number 2 is trust. So, number 3 reminds us we are just conduits. Conduits means para siyang isang pipe, isang tube na pwedeng lusutan. Dapat maging ganun daw tayo. So now, instead of feeling sorry dun sa mga nagawa natin, bakit hindi natin ito gamitin strength? Bakit hindi natin gamitin to? Yun nga sinasabi ko sa inyo, bakit hindi natin gamitin yung mga na-experience nating masama noon at tayo binago ng Panginoon? Bakit hindi natin gamitin yun para ipahayag ang salita ng Panginoon? Na tayo, maging isang parang wire. Alam mo yung electric wire, di ba? Ganyan. Pag sinaksak mo, tsaka aandar yung ilaw. Yun ang Panginoon. Yung kuryente na nandoon. Ikaw itong sinaksak. At paandarin yung ilaw. Parang ganyan yan. Dumadaloy sa atin yung kuryente. Para ipamahagi yung liwanag. Yun ang gusto sa atin ng Panginoon. Tayo'y gamitin din niya. Na, yun nga, i-share. Kung sino siya, ang kanyang salita, at makilala siya. At siya lang ang Panginoon. Sino nakakilala kay Peter? Yung isa sa mga disipulo ni Jesus Christ. Kilala mo? Si paring Peter? Isa siya sa mga disipulo ni Jesus Christ noon. Pero nung nahuli si Jesus Christ, ano sinabi niya? Hindi ko kilala yan. Tinanggi niya 3 times. Diba? Napakaduwag naman ito ni Peter. Sinabihan pa siya ni Jesus Christ noon na, Peter, dahil sa'yo, I will build my church. Pero dininay niya. At ang ginawa ni Peter noon, humingi siya ng tawad. At ngayon, siya na nga ang nag-umpisa ng mga church. No? David, tsaka si Goliath, kilala niyo yun? Si King David. Hindi mo kilala? Yung may Goliath, yung may giant. Oo, kilala mo pala eh. So yun, meron siya, naakit siya sa isang babae na may asawa. Si David, malapit sa puso ng Panginoon yun. Halos sanggan dikit ni Lord yun. Pero nagkasala siya. Yung babae na gusto niya may asawa. Isang sundalo. At ang ginawa pa niya, inutusan niya na padala sa gera at hindi lang basta ipadala. Hinarap pa sa gera. Pinauna pa talaga para siguradong patay. Diba? Sama. Pero sinabi niya, nung nagawa niya yun, humingi rin siya ng tawad sa Panginoon. At pinatawad din siya ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Isipin niyo na yung pinakamasamang ginawa niyo sa Panginoon. Huwag niyong isipin yun na maging dahilan na hindi kayo, na feeling niyo, akala niyo hindi kayo mapapatawad. Hindi. Kahit ano pang sama niyan, kaya kayong patawarin ng Panginoon. Kung sila, at marami sa amin, na bago ng Panginoon, ba't hindi niya kayang baguhin yung buhay niyo? Ang inaantay lang niya, lumapit ka. Pag-pray niyo, Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. At tinatanggap ko na kayo. At
pumapayag na gamitin. Dahil once na ginamit ka ng Panginoon, super sarap ng feeling.